Tapos tayo ng ilang araw ng prayer and fasting. Grabe. No? Medyo nalalaglag na nga yung pantalon ko eh. Sabi ko, bilis ah. Although hindi naman yun yung purpose natin, talagang ganun si Lord. Pag sumusunod ka sa Kanya, laging may kaakibat na katapatan si Lord sa atin. Hindi siya papayag na na-outgive natin siya. Hindi dahil sa pag may mga ganyang tao, no, kaya kailangan, dapat ako mas mataas. Hindi, si Lord talaga, pinapatunayan niya sa atin, hindi mo ko kayang higitan sa kabutihan at katapatan, pag-ibig. So, yan ang ating Panginoon. At nagdadaos din tayo ng ilang araw ng dawn prayer. At salamat sa Panginoon sa kalakasang binibigay niya sa atin. At kanina nga ay grabe, sarap mag-worship din. Sing tulad kanina ng ginawa natin. At habang ibang encounter naman kanina, kumaga parang isang oras namin binabanggit lang pangalan ni Lord, si Yahweh. Pero habang binabanggit mo siya, walang dull, walang null moments, parang talagang banal. Parang for the first time matagal na akong Kristiyano at pastor na rin ako ng ilang taon, pero for the longest time, si Lord talaga gumagawa ng laging bagong encounter sa tao, no? For the longest time, doon ko nababanggit yung pangalan ng Panginoon ng sobrang haba. Yun lang sapat na. Kumaga parang kahit nga hindi na kami manalangin kanina, humingi sa Panginoon. Pero yun, grabe yung encounter kanina sa dawn prayer natin. At nais ko palang i-announce, maaaring ito na yung huli na 8 a.m. morning service natin kasi medyo mahirap yung adjustment kasi may dawn prayer tayo kahit Sunday. Baka i-adjust natin to ng 7 a.m. para naman dire-diretso na from dawn prayer. Ngayon, baka mga 8 a.m. tapos na tayo ng gawain. So, hindi siguro di na rin natin kailangan magbihis para pag Sunday kasi madaling araw yon. Pero pwede rin naman gusto nyo magbihis kasi mahirap eh. Realistically, ngayon nga medyo, syempre, sa mga umatin ng dawn prayer, dawn watch, medyo pagod. Merong hindi naligo. Hindi ko na sabihin. Kasi kailangan mag-adjust eh. Di ba? Kailangan mong... so yun, sana po maunawaan nyo sa mga umati ng 8 a.m. ay kayo naman po ang medyo mag-adjust. Ngayong ano lang naman to, 2 linggo. Kasi after ng next week and next Sunday ay groundbreaking na ng church natin at possibly wala na rin tayong gawain ng morning kasi one service lang tayo kung saang mang lugar tayo ipapadala ng Panginoon. Kaya baka ito na yung huling 8 a.m. morning service natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Huling 8 a.m. Hindi natin alam kung ano yung mga susunod na morning service natin pero baka nga. So, Lord willing, kung ano yung instruction ni Lord. Siyempre, depende rin naman yan sa availability at pangangailangan ng mga anak ng Diyos. Kaya tayo nagkakaroon ng mga gantong adjustment. So, this verse ay isa sa mga famous na sinabi ni Nehemiah. Today is a special day to our Lord. Don't be sad because the joy of the Lord will make you strong. So ito ay binanggit ni Nehemiah nung panahon na dumating si Ezra. Si Ezra dala-dala ang Word of God na matagal nang hindi napipreach sa mga Israel. Tapos miss na nila ito kasi meron lang silang Shema. Doon lang nila natatandaan yung salita ng Panginoon sa Shema. Ngayon, walang propeta noon. May mga propeta pero wala silang gathering kung saan nagpipreach yung isang propeta o pare para ipahayag yung salita ng Diyos. So, for the longest time, for many, many years, I believe more than 100 years. O, tagal, no? For more than 100 years, yung bayan na ito ay walang gathering. Wala nga silang templo eh. Noon. Tapos, nung narinig naman nila, ito naging problema. Nalungkot sila. Na-convict sila sa kanilang mga puso na kasi
Sa hinaba-haba ng panahon, habang binabasa ito, for 7 days straight, walang hintuan. Nagkaroon sila ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Iyak sila ng iyak. Kasi kasama dong binanggit yung mga religious, Jewish culture or religious acts nila, yung pagsusunog ng mga handog sa Panginoon, hindi na nila nagagawa, naiyak sila. Tapos naman yung nabanggit din yung mga moral law, yung 10 Commandments, which is our ethics na mga Christian ngayon. Naiyak na naman sila kasi hindi na nila nasusunod. At iba't iba pang mga utos at tulad ng hindi naman utos pero naging utos na yung tithing. Itong tithing kasi na ito, hindi naman utos talaga to. Nagsimula to kay Abraham. Wala pa si Moses noon. So, nung panahon ni Moses, dahil ginagawa na nila ang tithing, ginawa na nila din batas, ordinansa din, or obligasyon. Hindi na nila nagagawa. Naiyak na naman sila. At nabanggit, huwag kayong mag-aasawa ng ibang bayan. May asawa sila na foreigner. Naiyak na naman sila. Pero sabi ni Nehemiah, today is a special day to our Lord. Don't be sad, because the joy of the Lord will make you strong. So kasi mga nalulungkot na sila, nangihina na sila, parang naiisip nila, may pag-asa pa ba ako sa Panginoon? Now, this man of God, pinaalala sa kanila, nandito na tayo ngayon sa sitwasyon na ito, tayo nagsisisi na, tayo nagsisimula muli sa Panginoon, tama na ang kalungkutan, at maaaring ito rin nararamdaman natin pag Sunday minsan, di ba? Parang nalulungkot ako kasi alam ko yung ginawa ko from Monday to Saturday. Kapatid, nandito ka na. This is not about you. This is about the Lord, and this day is a special day for Him. Una sa Kanya. Kaya sinasabi ng Panginoon sa atin, it's a normal thing kapag nakakarinig ka ng Word of God, nalulungkot ka. Ngayon, pwede ka nga nangihina din pero isipin mo, ano ba yung nangihina? Laman mo, espiritu mo. Kasi pwede kang, yung laman mo, pag nalulungkot yung buong pagkatao mo. Halimbawa, gusto mo kumain ng lechon o sangyupsal, pero fasting, makakaramdam ka ng kalungkutan. Pero ano yung nalulungkot? Yung laman mo o yung espiritu mo? Diba? Kung nalulungkot ang laman, sumasaya ang espiritu. So choose. At isipin mo rin, i-meditate mo. Kapag nalulungkot ka, ano ba nalulungkot? At dito, nalulungkot ang Israel, pero ang maganda dito, nalulungkot yung kanilang mga laman, at nakaramdam din ng kalungkutan yung espiritu nila, pero dahil nandun na sila sa moment uli ng kanilang restoration sa Panginoon, yung kanilang espiritu ay, sabi ng Panginoon, wag daw tayong malungkot, don't be sad, because the joy of the Lord will make you strong. At kung nangihina ka, ano ba nangihina? Espiritu, laman. I-meditate mo din. Diba? Minsan parang nanghihina ako ngayon i-assess mo din. Kasi kapag nanghina ang laman, malamang sa malamang, ikaw din makakaramdam ka ng parang kahinaan. Pero isipin mo, ano ba yung nanghihina? Ano yung lumalakas? Espiritu o laman? Kaya nga sabi ni Paul, ang kalungkutang galing sa Panginoon ay nagdudulot ng kaligtasan. So ano yung nalulungkot doon? At malamang sa araw na ito, dahil ito'y kapayapaan, araw ng kapahingahan natin sa Panginoon, ang ating mga espiritu ay nagdiriwang ngayon. Hindi mo man makita na nagdidiwang ang espiritu mo dahil nandun ka sa pagsunod, kahit paggaano kaliit na pagsunod yan, ang iyong espiritu ay lumalakas at nagdidiwang din. So maaaring nararamdaman natin yan every Sunday, di ba? Every Wednesday, o every nagbabasa ka ng Word of God, pwede mo nararamdaman, ay, nakaka-convict talaga ang Word of God. Normal yon. Pag di ka nako-convict, di ka anak ni Lord. Wala ka kasing pakialam. Ang mga walang pakialam salita ng Diyos, mga hindi anak ng Diyos. Kaya tayo, affected tayo sa Word of God dahil tayo yung mga anak ng Diyos. So, palakpakan natin ang ating Panginoon sa kalungkutan na nararamdaman ng ating laman. Panghihina ng ating laman. So, ang interesting thing na pag-uusapan natin ngayong umaga ay itong libro na ito,
Walang part dyan na nagsalita ang Panginoon. Which part of the Bible? Kung saan? Sa buong chapter na ito, buong book na yan, wala kahit isang part na nag-instruct si Lord ng isang specific direction. Hindi siya nagpadala ng anghel para, gawin mo ito. Sa lahat ng lingkod ng Panginoon, makaka-relate tayo sa Kanya dahil kadalasan, ganito rin nararanasan natin bilang mga Kristiyano. Sino dito araw-araw may kausap na anghel? Wala naman, no? At wala din itong propeta na lumapit sa kanya nagsabi, ito ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Mas mahirap to. Tayo, meron tayong mga mentor, meron tayong mga pastor na talaga namang mga preacher of the word. Pero itong tao na ito, sobrang hirap ng sitwasyon niya, walang propeta na sa kanya nagsabi, ito ang pinapasabi ng Panginoon. Grabe, ang hirap. At kadalasan nalalagay tayo sa ganyang sitwasyon, di ba? Na hindi natin alam kung ano ba talaga ang will mo, Lord. Interesting din itong pag-uusapan natin dahil ito ay meron siyang 3 contemporary figures or person. Sa istorya na ito, sa book na ito, may 3 sikat na figure na magkakasama. Kumbaga, magkakasama sila sa timeline. Nagko-crossover yung kanilang mga panahon. Meron diyang isang pare, meron diyan na, kung di ako nagkakamali, ay propeta, at meron diyan ay isang lingkod lang ng Panginoon, o lingkod ng Panginoon. So may crossovering nangyari diyan. At interesting to, kasi itong tao na ito ay very unique ang calling. Parang ikaw at ako. Pero ang laki ng impluwensyang nagawa niya. So sino kaya ito? Merong clue na kayo, pero ang ating title ay God of Israel and Nehemiah. Kung babasahin mo yung libro ng Nehemiah, kahit din ako, binasa ko yan. Wala akong nakita dyan na ito yung pinapagawa ni Lord sa kanya. Walang ganon. Walang part ng verse dyan na masabing pinapasabi sa iyo ng Panginoon. Ganon din ang Israel. So yan yung ating title. Pero ang ating topic, ang ating Diyos sa pagpapatayo ng pader ng Jerusalem. So it's still centered with God, not with Nehemiah, not with Israel or the wall. Ang sentro pa rin ng mensahe ay God rebuilding the wall of Jerusalem. Paalala palagi sa akin yan ni Ma'am Tere at paalala din sa inyo mga tagapagturo ng Word of God. Ang message ay dapat laging nakasentro sa Diyos. Although may sitwasyon na pag-uusapan, dapat ito iikot pa rin sa Panginoon. At ang ating tema ngayong buwan ay God in Rebuilding His Church. So yan po magiging series natin. 3 linggo. God in Rebuilding His Church. So ang pag-uusapan natin, bakit yan ang ating tema? Mga narrative sermons for biblical guidance of Project ICF. So may intention, bakit ito ang tema natin? Ang intention ay pag-aralan ang mga ang 3 topic na ito para maging gabay ng simbahan sa pagpapagawa natin ng church. So, maganda na nandito kayo ngayon, lalo na kayong mga workers, kasi maraming strategy paano natin itatayo ang church. Tama? Pero marami mga strategy, may isang prinsipyo lang, may isang principle lang. At yun ay ang Bible principle. Kaya nga, ini-encourage ko kayo, kompletuhin nyo itong preaching na ito. O kayo nasa online, panoorin mo maigi, o umating ka next, or panoorin mo yung replay, kompletuhin mo. Para naman tayo, habang nagpapagawa ng church, ay hindi tayo ganyan ba yung paraan ni Lord? Diba? Parang hindi naman ganyan yung dapat nating gawin. So, ginagawa natin to para magkaroon tayo sa pagkakaiba-iba man natin, meron pa rin tayo uniformity, which is the principles of the Bible. Naalala nyo, sabi ni Pastor Joseph, meron kaming paraan ng pagbibigay pero biblical principle.
Tayo din, magpapagawa tayo ng church, may strategy tayong gagawin, pero prinsipyo pa rin ng Bible. Kaya yan yung intention kung bakit yan ang tema natin. Kaya sa mga kasama kong preacher sa morning, hindi ko alam kung sino, pero I encourage na mag-focus kayo doon sa mismong topic at i-exegete nyo lang yon, huwag kayong lumayo sa pag-uusapan dahil ang kailangan natin yung truth lang mismo doon sa narrative story nung books na pag-aaralan natin. So ngayon pa lang, bibigyan ko na kayo ng spoiler. Ngayon linggo, ang title nga natin is God Rebuilding the Wall of Jerusalem, which is Nehemiah. Siya yung ginamit na figure. Sa second week, next week, ang topic din, lagyan nyo na lang ng title para medyo catchy, parang yung ginawa ko, God of Israel and Nehemiah. Pero dapat, ang pag-usapan natin ay restoration of God's covenant to the Israelite. At sa third week naman, ay rebuilding of God's temple. Ang ginamit naman dyan ay si Zerubbabel. So, 3 linggo po yan. Yung 3 prinsipyo, 3 linggo ng mga prinsipyo, paano pinatayo ng Panginoon ang templo uli? Kasi nagiba ang templo eh. Sinakop sila ng Babylonia. Ngayon, hindi lang templo sinira. Sinira din pati yung kanilang depensa, ang kanilang wall, ang kanilang pundasyon. At sinira din ang kanilang moral, ang kanilang identity o ang covenant na meron sila sa Panginoon. At etong 3 istorya na ito, etong restoration na ito, una, ng templo, pangalawa, ng covenant, pangatlo, yung wall. Actually, sa istorya na ito, ang pinakahuling istorya ay yung wall. Bakit nauna yung wall, Pastor? May intention, bakit nauna yan? Syempre, kasi sa ikatlong linggo, Project ICF na eh. So, idikit natin na mas maganda yung, ganun din ang Bible. Pag binabasa nyo, hindi rin chronological yan. It was arranged for a purpose. Arrange siya sa paraang mas madaling maintindihan at matandaan. Pastor, hindi ba mas madaling maintindihan kapag sunod-sunod sila? Hindi, mas nakakalito, maniwala kayo. Kasi iba-iba ang author. Iba-iba rin sinulat siya ng panahon. Kaya pag pinagdikit-dikit mo, parang ang labo. Kasi kung paano magsulat si Moses, paano magsulat si Joshua, parang iba yung mag-iiba yung hindi mo masyadong maintindihan. Kaya yung Bible natin, wag na tayong mas marunong. It was arranged perfectly by God. Ngayon, ito naman, it was arranged by Pulpit Ministry. So, in-arrange lang namin yan. So, yan po yung ating pag-uusapan. Una, doon na tayo sa historical background. Sa mga magpipreach, bigyan nyo kami ng background. Nasaan na tayo sa setting na yan? Bakit merong Nehemiah at bakit may rebuilding ng wall? Sa historical background, 50 years after Babylonian captivity. Yan po ay nangyari 50 years. Pagkatapos sakupin ng Babylonia ang Israel. Alam niyo po yung Jeremiah 29:11, di ba? For I have a plan for you. Plan to prosper you. Not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ngayon, yan ang sinabi ng propeta sa Israel. Pero ang sabi sa kanila, para matanggap nyo yung pangako na yan, kailangan pumasok kayo sa Babylonia. So, yun yung Jeremiah 29:11. Ang utos ni Lord, magpasakop kayo sa Babylonia. Ngayon, pag sinakop kayo ng Babylonia, may pangako ko sa inyo. Huwag kayong mag-alala, for I have plans for you. Plano ko, pag nasa Babylonia na kayo, pagpalain kayo, bigyan kayo ng pag-asa, bigyan kayo ng magandang future. Hindi para wasakin kayo. Kung isipin natin, kaaway nila yung Babylonia. Tapos magpapasakop sila. Si Lord ang nakakaalam ng lahat. So, may mga Israel sumunod, nagpasakop sa Babylonia. At kasama na doon sila Daniel.
At after 50 years ng kanilang captivity, Babylonia, winasak na yung kanilang templo, winasak yung kanilang walls, sinira yung kanilang identity, pero nananatili pa rin ang pangako ng Panginoon. Jeremiah 29:11 is still alive and true. Pinagpala pa rin yung mga tao na nagtiwala sa Panginoon. For example, sino? Si Daniel. Nangyari ba yung Jeremiah 29:11 sa kanya? Yes. Winasak man yung templo, winasak man yung wall, winasak man yung kanyang identity, pilit siyang binabago, pati pangalan niya iniiba, pero hindi nagbago ang pangako ng Panginoon. Nangyari Jeremiah 29:11. Amen. Naging siya pa nga pinakamataas sa posisyon. Pati yung kanyang mga tropa na sumusunod din sa kanya, na ginagaya din yung kanyang modelo. So ganyan, kapatid, minsan ang hirap intindihin ni Lord. Lord, papasok kami sa Babylonia, mamamatay tao yung mga yan. Pag sinabi ni Lord, sinabi niya, sundin mo, magtiwala ka. Ngayon, yung mga taong hindi sumunod sa Lord, hindi nagpasakop sa Babylonia, namatay. May mga natira pero naging alipin ng ibang bansa. Pero si Daniel, pati yung mga taong remnants, alam mo, naniniwala ko hindi lang si Daniel, pati mga Israelitang sumusunod sa Panginoon, sila ay pinagpala ng Diyos kahit na sila ay surrounded by their enemies. So yan po ang setting niyan. Pagkatapos noon ay 50 years, natalo ang Babylonia, nanalo ang mga Persia. Tinawag nga na Medo-Persia. At ang naghahari na dito, wala na ang Babylonia, mga Persian na. So bakit nangyari yon? Cycle of, parang ikot lang ng isang buhay ng Israelita. Alam naman natin istorya ng Israelita, di ba? Gagawa ang Panginoon ng mabuting bagay, mangangako sa kanila, bibigyan sila ng kalayaan. Anong gagawin ng Israelita? May susunod, may hindi. Mga susunod, pinagpala. Mga hindi, pinarusahan, namatay. Sa mga hindi sumunod, binigyan ng pagkakataon magsisi, may nagsisi. Diba? Yung nagsisi naman, pinatawad ng Panginoon. Pagkatapos patawarin, binigyan ng pagkako at pag-asa, nagsimula uli, pinagpala, anong ginawa uli? Ayun, gumawa na naman ng mali. Paikot-ikot, paikot-ikot. Pero makikita nyo sa istorya in the Old Testament, meron mga hindi sumusunod, meron ding mga sumusunod. At sa mga hindi sumusunod, binibigyan sila ng pagkakataon magsisi. Pero pag hindi nagsisisi, pinaparusahan talaga ng Panginoon. Pero sa mga nagsisisi, binibigyan uli ng pagkakataon at nakakapagsimula. At alam natin yung istorya ng 40 years in the wilderness, araw-araw na biyaya ng Panginoon. Pero sa huli, hindi pa rin nakalusot yung mga taong matigas talaga ang ulo at sila'y pinarusahan at ang mga tapat ay pinagpala ng Panginoon. So, yan yung istorya ng history ng Israel. So ngayon, may tatlong figure nga dyan. Si Zerubbabel, una. Si Ezra, na isang pare. Sa akin si Ezra noon, kala ko babae ito. Pag naisip ko lagi, kayo ba ganun din kayo? May kaibigan pa akong Ezra. Kaklase ko nung elementary. Kaya pag narinig ko Ezra, ang takbo ng isip ko, babae. Pero lalaki yan. Si Ezra. Zerubbabel, Ezra, and Nehemiah. Ngayon, may mga pagkakapare-pareho po yung tatlo na yan. At sa tatlong istorya na yan, pag may pagkakapare-pareho, ibig sabihin may malinaw na mensahe si Lord doon. May tatlong pangyayari kay Zerubbabel, kay Ezra, at kay Nehemiah. Tingnan natin. Una, kay Zerubbabel, pinatawag siya ni King Cyrus at ang sabi sa kanya, kasi sinakop na sila ng Persia, ang hari na si Cyrus. Sabi ni King Cyrus, "Oy!" May hoy no? "Oy, Zerubbabel, ikaw,
ginagawa kitang gobernador, ipatayo mo yung templo nyo, bumalik na kayo sa bayan nyo, sa lupa nyo. At sambahin nyo yung Diyos sa may likha ng langit at lupa. Etong si King Cyrus, kinikilala niya ang Diyos ng Israel. I don't know kung paano siya nagkaroon ng takot. Pero I believe it's divine intervention. Ang Diyos ang naglagay ng takot sa kanya. Siguro tinitignan niya rin ang buhay ng mga Kristiyano noon o ng mga Israelita. Nakita nila na may something sa Israel na ito. Inuubos namin, hindi mamatay-matay. At kahit anong gawin namin, pinagpapala ng Panginoon nila. Ayun nga. Kay Ezra, ganun din. Pinatawag naman siya ni Artaxerxes na hari na, pangalawang hari. Kay Cyrus, sabi niya, Ezra, pumunta ka doon sa Jerusalem. Pinatayo na yung templo doon, di ba? Pari ka. Ito si Artaxerxes, gustong-gusto niya nakikinig kay Ezra. Sabi niya, ang talino mo. Pagdating sa salita ng Diyos, tama mga sinasabi mo. Ngayon, naniniwala ako sa iyo, maalam ka, scholar ka, pumunta ka ngayon sa bayan nyo, i-rebuild nyo yung bayan nyo para pagpalain ako ni Lord. Alam mo, ganun yung isip ni Artaxerxes. Pag hinayaan ko tong mga Israelita na ito, na mabuo yung templo at mabuo sila isang bayan, pagpapalain ako bilang hari. Actually, yun yung sinabi niya. Sabi pa nga niya, magpadala ka ng mga ginto, dalin mo tong mga ito. Gawin yung isang bayan uli. Maaring sinabi sa kanya ni Ezra, kung sino mang magpala sa bayang Israel ay pagpapalain ng Diyos. Siguro nakita ng hari na habang pinagpapala ko si Ezra, pinagpapala kaharian ko. Sige nga, hayaan ko na itong mga Israelita na ito. Alam mo, kapatid, ganun din ang nangyari kay Nehemiah. Walang nag-uutos sa mga hari na ito, Walang propetang pumunta. At hindi rin sila yung nagsasabi na gawin ito. Ngayon, ito si Nehemiah ay isang cupbearer ng hari. Mataas ang position niya. Kumbaga sa president, nasa office of the president siya nagtatrabaho. Ngayon, sa chapter 1 ng Nehemiah, nakibalita siya, kamusta na yung bayan natin sa kapatid niya. Binalitaan niya, ayun, wala tayong wall Yung templo natin natayo na, kaso ginigera tayo ng mga kaaway doon. So, medyo mahirap yung sitwasyon. Ngayon, hindi maiwasan ni Nehemiah ang malungkot. Habang nagsiserve siya ng alak sa hari, nalulungkot siya. Sabi ng hari, bakit ka malungkot? Siguro close sila talaga, no? Concern sa feelings Bakit ka malungkot? Ikaw ba naman, mahal na hari? Di ka ba malulungkot? Yung bayan mo, walang pader. Wasak-wasak. Ganun ba? Sige, pumunta ka doon. Ipatayo mo ang wall ng Jerusalem. Palakpakan natin ang Panginoon sa divine approval na yan, no? Pag si Lord, may plano siya, kaya niyang gawin. Sa ayaw at sa gusto ng tao, kahit pahari ka, kapag ang Diyos ang nagsabi, no one can say no. When God say yes, no one can say no. When God say no, no one can say yes. Ito, tandaan nyo mga kapatid, pinakamakakapangyarihang tao sa buong mundo ito. Pero sa isang iglap, nagbago ang kanilang isip at sumunod sa kalooban ng Diyos. Naalala ko din yung istorya, sino ba yung hari nung panahon nila Esther? Basta may hari noon Xerxes ba? Ayun, salamat po. Si Xerxes, nanaginip siya. At dahil doon sa panaginip niya, ay ayaw niya nang patayin yung mga Israelita. Alam niyo, ang protektado tayo ng Panginoon Huwag tayong matatakot. Ano man yung ating kalagayan. Sinabi man ng Panginoon, pumunta kayo sa Babylon. Sabi ko yan sa inyo. Pumunta tayo, pumasok tayo. Dahil kakampi natin ang Panginoon. Kahit pa sinong kaharap natin, pagkaharap na nila ang Diyos, wala na silang magagawa. Kaya lagi tayong may pabor sa Diyos. So, yan yung parallel. Tandaan nyo yung istorya na yan. Ayun yung pagkakapare-pareho. Ngayon, si Zerubbabel, si Ezra, Nehemiah, ewan ko kung si Zerubbabel, nakita niya itong dalawa. Pero si Ezra at si Nehemiah, nagkasama sa isang gawain.
may isa pa silang specific na pagkakapare-pareho. Si Zerubbabel, ang mission niya, ipatayo yung templo. So, rebuilding the temple. Ganon din, meron din si Ezra. Ang mission naman niya, i-restore yung Jewish law and tradition and the faith of the Israel. Ngayon, si Nehemiah, ganon din. Ang mission niya, to restore din the wall of Jerusalem. Parang Jeremiah ata nakalagay. So, tulong-tulong yan. 3 tao na nagtulong-tulong para ang Israel ay maibalik sa lupang pangako, maitayo ang church ng Panginoon. And we know the church is not just a building, di ba? We know it's ecclesia, called from darkness into light, pinagsama-sama. At yun ang ginagawa ng Panginoon ng mga oras na ito. Gusto niyang ibalik ang kanyang bayan muli. Gusto niyang makita na sinasamba siya ng bayan na ito. Kailangan niya maibalik ang templo, kailangan maibalik yung kanilang pananampalataya, at maibalik din ang kanilang bayan, ang kanilang wall. So, contemporary yan. Magkakasama sila sa isang panahon. At may pagkakapare-pareho din sila. Pare-pareho sila ng mga challenges. Common challenges sila is our opposition from exiled Jews. Etong mga opposition na ito, di ba kanina nga sabi ko sa inyo, may mga Israel na hindi sumama sa Babylonia. Tandaan niyo yun? Ngayon, etong mga, ang tawag sa mga pumasok sa Babylonia, mga remnants. Ang remnants, ibig sabihin, mga nananatiling tapat kahit na may pagsubok. Hindi lumalayo. Etong mga Israel na ito, hindi sumunod, hindi pumasok ng Babylonia. Ang nangyari, nakitira sila sa ibang bayan, nakapangasawa na sila ng ibang bayan, na tinawag na Samaritans. Na mga nag-asawa ng foreigner, tawag natin, Afam. Ayan. Yan, para madali nyo maintindihan. Ngayon, etong mga nag-asawa ng Afam, kinokontra sila. Ino-oppose sila. Pareho, naranasan niya ni Zerubbabel, naranasan din niya ni Ezra, at naranasan din niya ni Nehemiah. Grabe, no? So, let's continue on. So, malinaw na kapag ang Diyos, nire-rebuild niya ang church. Una, number 1, we need to understand na God is in control. Na kahit anong mangyari, God will do His will. And it is God's plan and always purpose that His church to be built strong, grow, at kapag ginagawa natin ito, gagamit siya ng mga tao. Gagamitin niya tayo, gagamitin niya kanyang bayan, at gagamit siya ng ibang tao. At may kanya-kanya tayong bahagi. Yung isa, taga-gawa ng templo. Yung isa, taga-build ng faith. Yung isa naman ay taga-build ng wall. So, yun po, makikita natin. At meron talagang mga problema. And such as opposition. Normal yan na nangyayari kapag ang isang pananampalataya ay binubuo ng Panginoon. So, who is Nehemiah? Ang kanyang pangalan ay, ibig sabihin, God who comforts. Ay, ganda ng pangalan. No? Sabi, Yahweh, God. So, Nehemiah, God who comforts. Ito po maganda kay Nehemiah. Magugulat kayo. Hindi siya pare, at hindi rin siya propeta. Ginamit siya ng Panginoon para ipatayo yung wall, pero hindi siya propeta at hindi rin siya pare. Wala siyang position na prestige pagdating sa Israel. Parang ikaw at ako. O hindi, ako kasi pastor ako eh. Makaka-relate ka kapag yung nagsasalita, nag-e-encourage siya yung kapwa mo, no? Halimbawa, pag ang pastor kasi nagsasalita, minsan parang ang hirap ma-catch up no? Pero pag nagsalita, kapwa mo musician, tas in-encourage ka kapwa mo musician, parang nararamdaman mo, ay, alam ko, naiintindihan ako nito kasi kapwa ko musician to eh. Pag in-encourage ako nito, alam niya yung kalagayan ko, hindi si pastor kasi, may mga ganyan tayo minsan mindset, di ba? Hindi si pastor kasi, ano yan eh. Mga, iba na mag-isip yan, mga langit-langit na yan. Pero kapag nagsalita, nag-encourage siya, kapwa mo lingkod or layman ang tawag,
Nehemiah is a layman o servant of God na andaling makatch up. Halimbawa, mga mamshi, ini-encourage ka ng kapwa mo nanay. Ang sarap kasi, ay, alam mo na naunawaan ka niya kasi kapwa mo siya nanay. Amen? Ganon din sa mga kalalakihan. So ito ang maganda kay Nehemiah. God can use you mightily. Hindi mo kailangan maging pare katulad ni Moses o propeta kaya katulad ni Elijah. Niisip natin na yun lang yung mga mighty men, sila lang gagamitin ni Lord. Mga Elisha, mga Abraham, ayun lang mga gagamitin ni Lord mightily. Pero kaming mga servant, mga supporting role kami. Hindi, kapatid. Nehemiah is not a tail but a head in this part sa gawain ng pagpapatayo ng wall ng Panginoon. Mas okay sana kung mga propeta, no, nagpapaulan ng apoy, tapos kung ano yung sasabihin nila, yun yung pinapasabi ng Panginoon. Makaka-relate ka talaga eh. So, let's pick it up. Pulutin natin yan. Alam niyo, ito po yung tinuturo ko sa inyo. Una, ay natutunan ko, I can feel the Holy Spirit, no? Alam ko nagsasalita rin siya sa inyo ngayon. Bago ako magpastor, meron ako isang libro na binasa. Spiritual Leadership ni John Oswald. Alam to ng mga disciples, pinag-aralan na natin itong libro na ito. At bago ako magpastor, itong libro na ito inspire me to live up my faith and my calling sa Panginoon. Ngayon, itong mga tinuturo ko sa inyo, karamihan, dun ko nakuha din, mainly sa Bible, pero ang references dun sa book na to. Kasi doon, may istorya na si Nehemiah ay parang katulad natin, sinabi niya. Si Nehemiah, walang supernatural power. Wala din siyang supernatural skills or parang supernatural calling or position. At ang mahirap kay Nehemiah, katulad ng sinasabi ko kanina pa, wala siyang narinig na specific voice kay Lord kung paano ipapatayo yung pader. Ganon di ba tayo ngayon? Wala rin siya. Actually, tayo may mga panaginip pa nga eh. Siya kahit panaginip, wala. Hindi siya nanaginip. Ang meron lang siya, pag-ibig niya sa Panginoon at pag-ibig niya sa kanyang bayan, sa kanyang church. Yun lang yung meron kay Nehemiah. We can relate to this. At yun din yung nag-inspire sa akin before I respond sa calling na magpastor. Na nabasa ko ito. Hindi talaga madali mag-respond sa calling ni Lord. Pero gayahin mo si Nehemiah. Hindi mo kailangan ng mga supernatural experiences para makagawa ng mga bagay na pinapagawa sa iyo ng Panginoon. You just need to trust in the Lord, love God, focus on His love, and love His people. Sapat na yon at magagawa mo kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. You don't need to be a priest. You don't need to be a prophet. Hindi mo kailangan maging apostle. Just need to be like Nehemiah. Mahal siya ng Panginoon, alam niya yun sa puso niya, mahal niya si Lord, at mahal niya yung kanyang bayan. Ganun ba tayong lahat? So makita nyo, no, yung criteria ni Lord is not impossible. Hindi siya naglagay ng qualification na hindi natin kayan lahat. Naglagay siya ng qualification na simpleng-simple lang. Focus on His love, love the Lord with all your heart, and love others as you love yourself. That's Nehemiah. And you can do great things kung yun ang meron ka. Like Nehemiah. Nehemiah is a man of prayer and fasting. Mamaya, malalaman niyo yan. In chapter 1, nagtanong siya sa kapatid niya, doon nagsimula ang istorya. Dumating yung kapatid niya, kwinento sa kanya anong kalagayan ng Jerusalem. Nung nalaman niya, umiyak agad siya, lumayo siya, umiyak agad siya, lumapit sa Panginoon, nanalangin. Sabi niya, Lord, lend me your ear, pakinggan niyo po ako. Pakinggan mo po yung bayan namin. So nagpray lang siya, nagfasting ng ilang araw.
And that's what we are doing right now, di ba? Ako rin, nagulat din ako dito na ito yung mensahe sa atin ng Panginoon. Prayer and fasting is enough. Kung ganun tayong mga anak ng Diyos, kahit pa anong kalagayan natin, we are so vulnerable whatever the situation. And He is a lover of God, favored by God. Mahal na mahal niya ang Diyos. Kahit na anong position niya, kahit na napakalaki na ng position niya, kasanggang dikit niya ang hari, pero mahal na mahal pa rin niya si Lord. Kahit na ibaan na ang Diyos-Diyosa na sinasamba sa bayan na yon. Minsan, di ba, pag napupunta tayo sa ibang bansa, parang iba na yung Diyos, iba na yung religion, parang napapaisip tayo. Hinahanap na natin yung Diyos natin na si Yahweh. Pero alam niyo ito si Nehemiah, kahit ano nang position meron siya, love na love pa rin niya si Lord. Hindi siya nagmamalaki. Mapagkumbaba lang siya sa Panginoon. Hindi niya kinalimutan yung shema niya. Hear, O Israel, the Lord your God is one. Kung ano yung tinuro sa kanya nung bata siya, hindi niya kinalimutan yon. Kasi wala nang Bible noon, wala nang mga propeta noon. Merong mga scripture, pero ang meron na lang sila, yung memory verse na pinapasa nila, binabanggit nila tuwing umaga. Kaya nga, di ba, nung sabi ko nga sa inyo, di ba, kailangan nila si Ezra para pa-preach yung word, yung mga utos, wala na kasi. Nakalimutan na nila, pero isa lang hindi nila nakalimutan. May isa lang Diyos ang Israel. At siya ang nag-iisang Diyos. Love the Lord your God with all your heart. Ayun yung kanilang shema. So hindi niya nakalimutan yon. Kahit na napakayaman niya na. Napaka-successful niya na. Kahit napaka-busy niya na, concerned pa rin siya sa mga Israel. Pwede naman yung isipin, no, bahala kayo dyan. Basta ako, nasa magandang kalagayan na. Magpe-pray na lang ako kay Lord, okay na ako dito. Pero hindi ganon si Nehemiah. At meron siya matinding pagmamahal sa church, sa kanyang bayan, sa people of God. At alam mo, masasabi mo mahal mo ang church, dito makita mong mahal niya ang church, umiyak siya Walang nakakita, siya lang. Umiiyak siya sa Panginoon para sa church niya. Alam mo, yun yung tanda na mahal natin ang simbahan natin, that we are praying. Lalo na if we are praying privately. Ayun talaga yung greatest expression ng love mo sa church. Thank you sa ating mga service to one another. Your act of love. Pero alam mo kapatid, iba nagagawa ng panalangin. Pag gusto mo malaman kamo sa spirituality mo, tanong mo, how's your prayer life? Mapapaisip ka na agad, how's my prayer life? At kung gusto mong malaman, mahal mo ang church mo, how's your prayer to your church? So, yung mga parameters na magandang paalala sa atin. At si Nehemiah ay sobrang sikat na tao. Pinagkakatiwala ng hari sa kanyang buhay niya. Siya yung taga-serve ng alak. Alam nyo, ang patayan ng hari nun, lasunan. Hindi mo pwede kasing atakihin yan o gerahin, basta-basta. Ang hari napapatay by assassination. So, siya ay upright person. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan siya ng hari na yung iniinom niya, kinakain niya, dumadaan kay Nehemiah. Actually, bago niya inumin ng hari, yun siya muna kumakain. Iniinom niya yun. At pinagkakatiwalaan siya ng hari. Ibig sabihin, itong si Nehemiah is a righteous person. At sobrang righteous nito, nagtiwala si King Artaxerxes sa kanya, sige, tayo mo yung bayan nyo. Alam niya na tapat yan, hindi ang gagawa ng masama laban sa akin. So that's Nehemiah. Parang simpleng-simple, i-relate natin bilang Kristiyano. Gantong-ganto tayo bilang Kristiyano, di ba? Mga servant si Lord, may ginagawa para sa Panginoon. Ako nga, very relate ako ngayon Kahit nung hindi pa ako nagpapastor, itong Nehemiah na ito, gustong-gusto ko yung istorya niya. Kaya gustong-gusto ko rin nagsiserve noon Kasi ito yung mindset ni Nehemiah. Na-inspire talaga ako ng libro na ito ni Nehemiah. And may you be inspired as well. Yan po si Nehemiah. Ngayon,
Ang ano naman yung klaseng leader, si Nehemiah. Ay, tinanggal mo yung kulay. Meron lang ako dyan, hindi babasahin eh. Pero okay na, ayaw mo na. So, dahil dyan, 11 leadership task yung babasahin ko. Dapat 6 lang eh. Hindi, sige, pipilitin ko alalahanin. So, si Nehemiah he is inspiringly courageous and strong leader. Matapang talaga tong si Nehemiah. And in the last part ng kanyang book, ay naisulat pa nga na meron siyang sinabunutan. Kasi, yung mga Israelita noon, nagsisi na eh. Actually, iniwan na nila yung kanilang mga asawa. Pero alam nyo, tandaan nyo to, hindi naman inutos ang Panginoon na walang inutos noong mga panahon na ito na iwan nyo tong mga asawa nyo kahit na foreigner. Walang inutos na ganun eh. Pero maling asawahin yung ibang bayan. Kasi nga, nagiging pagan din sila. Pero ito nga, ang ginawa nila, sobrang devoted nila, iniwan nila yung asawa nila dahil nga taga-ibang bayan daw. Pero si Malakay na isa ding the last prophet of God, medyo contemporary sa kanila, pinaalala niya sa bayang Israel, God hates divorce. So, hindi na natin alam kung tama ba o ano yung mga nangyari doon na iniwan nila yung kanilang mga asawa. Pero bakit sinabunutan ni Nehemiah? Iniwan niya yung foreigner niyang asawa at nung nawala siya sandali nag-asawa na naman ng foreigner. Ayun, nakita niya, sinabunutan niya sa ulo. Tigilan mo yan. So, hindi yan ideal gawin. Sa panahon natin, makakasuhan ka na. Pero hindi yan yung sinasabi na hindi siya inspiring na courageous or strong leadership. Ang sinasabi dito na inspiring yung courageous siya, hindi lang siya yung matapang na matapang sa salita. Hindi lang siya strong sa salita. Kundi siya ay talagang nakaka-inspire sa pagiging matapang dahil nakikita sa kanya yung pagiging matapang. Mamaya makikita natin kung bakit. So dahil doon, hindi lang siya na parang inutusan niya isang tao, tapos sumunod sa kanya kasi takot sa kanya dahil strong personality siya. Hindi. Yung tapang niya, nai-inspire niya yung duwag na maging matapang. Yung ayaw na, nai-inspire niya na lumaban. Yung nakadapa na, yung ayaw na, nai-inspire niya pang magpatuloy. So, ganyan si Nehemiah. At sa book na ito, pwede niyo uling basahin sa mga disciple. Ang sabi, natatandaan ko sa spiritual leadership, one of the hardest part ng pagiging spiritual leader, mentor, or kung ano ka man, ipapagawa mo sa kanila yung isang bagay na ayaw nilang gawin. Kasi sino ba naman taong gusto magbasa ng Word of God? Sino ba naman taong gusto mag-fasting? Sino ba naman taong gustong gumising na madaling araw? Diba? Sino ba naman taong gustong maging mabait? At kapag sinampal ka, ay hindi ka gaganti at magpapasampal ka. Sinong taong gusto yon? Ayan ang mahirap sa pagiging spiritual leader. Ilalagay mo sila sa isang kalagayan, gagawin nila ito kahit ayaw nila, pero isang araw magugustuhan na nilang gawin. Sino ba namang gustong magpatawad kahit niloko ka na? Diba? Once is enough. Twice is too much. Sabi ni Lord, magpatawad ka ng 77 beses. Sinong taong gusto yon? Wala. Pero ikaw bilang spiritual leader, ikaw na layman, na lingkod ng Panginoon, yan yung isa sa mga purpose natin. Bakit ka leader? He is vigorous, energetic, and robust. Tatanungin ko sana si Nani kung ano ibig sabihin ng vigorous So, ibig sabihin ng vigorous ay makikita mo yung kasiglahan niya sa pagiging lingkod ng Panginoon. At talagang hyperactive siya. At dahil nga hyperactive siya, ay talagang halos parang si Yorme. Hindi natutulog. Ay, parang nag-endorso ako. Hindi mo ako nag-endorso. Sinasabi ko lang, si Yorme kasi hindi natutulog yan. Sabi niya, di ba? Sa City Hall siya natutulog, sabi niya yan. Pero si SB hindi na rin, sabi, di ba?
Sabi niya, pupuntahan natin lahat ng lugar. Si Mayora, hindi ako masyado no? Huwag kayo ganyan kay Mayora. Si Mayora natutulog kasi health po yun, doktora yon. Dapat natutulog. So, ibang leader si Mayora. Kasi health is wealth. Tinuturoan niya tayo matulog. Kahit nga pag nag-announce, di ba? O, tulog muna kayo. Excited kayo. Gusto niyo agad. Nag-aantay kayo hanggang madaling araw. Ayun. So, yan po. Mamili na po kayo. Ilan ba ang tumatakbo? 3 yan. Pero meron pa daw isa eh. Hayaan nyo na. Nabanggit tuloy. So, yan po si Nehemiah. Kaya dahil ganyan siya, na-convince niya yung mga tao na maging masigasig din kayo. Hindi niya sinasabi, uy, maging masigasig kayo, pero parang siya, wow, sarap buhay ka dyan, ha? Hindi siya ganun na leader. He is also accountable leader. Ito mga binabanggit ko, nagawa niya, hindi niya na-encounter yung bad effect. Accountable siya in a sense na nung nakita niyang nagkakagulo yung bayan ng Israel, hindi niya sinisi sila. Sinisi niya yung sarili niya. Although, nakita niya yung pagkakamali ng Israel, pero nakita niya, Lord, patawarin mo kami. Although, wala naman ako nakita na ginawa niyang mali, pero lagi niyang pinopoint out, maaaring may pagkukulang siya sa bayan. Maaaring may decision siyang nagawa na mali. Although, hindi na nasabi yon, pero magsusorry ka ba kung sa tingin mo wala kang ginawang mali? Ang hipokrito mo naman doon, di ba? Nagsusorry pa rin siya. Kasi maaaring inaamin sa sarili niya, Lord, di ako perfect. Maaaring may magkukulang pa rin ako sa kabila ng ginagawa ko. He is accountable. Hindi siya naghahanap ng masisisi sa iba. And responsible siya sa kanyang mga action. And he is a faith builder guy. Dumating siya, hindi siya propeta, hindi siya pare, pero sabi niya, ipapatayo natin yung wall. Nakinig sa kanya. Faith begets faith. Yan, simple lang naman yan. Ang pananampalataya mo, magbubunga ng pananampalataya. Hindi lang sa iyo, maging sa iba. Unbelief, ano begets niyan? Ano pinapanganak ng unbelief? Siyempre, unbelief. Ngayon, tayo mga leader, hindi naman tayo, ikaw di ba, mentor ka, o leader ka ng isang group or gawain dito sa church. Hindi tayo perfect sa faith natin, di ba? That's a normal thing. Pag perfect tayo, talagang mahirap yun. Hindi tayo perfecto. Pero, sa mga pagkakataon, kaya tayo tinawag na leader ni Lord, talagang most of the time, tayong dedepende talaga sa iyo, mga subordinates mo. Halimbawa, sa church, alam niyo, ang miyembro natin, mga members natin sa evening, nakadepende rin sa inyo. Kasi mga leader kayo eh. Tinitignan nila anong pananampalataya meron kayo. At kung makita nila pananampalataya, magbubunga ng pananampalataya sa kanila. Makita nila sa inyo unbelief, masakit man sabihin, unbelief din talaga ang ibubunga nito sa mga tao. So he is a watchful guy and careful vigilant. Bago siya pumunta sa Jerusalem, may isang istorya doon. Sabi niya sa hari, bigyan mo muna ako ng sulat, mahal na hari, para may protection ako. At bigyan mo ako ng sulat para may dala-dala akong mga troso para mapatay yung mga pundasyon. So hindi lang siya yung tipo, tara, punta na tayo doon. Hindi. Sabi niya, kasi may banta, maraming gustong pumatay sa amin. Hindi, tandaan nyo uli. Walang divine word doon Walang panaginip na, may papatay sa'yo, kaya humingi ka ng sulat sa Lord. Ay, sa hari. May kaaway ka sa daan, papatayin ka. Hindi siya, walang ganun. Wala rin propeta nagsabi na parang si Nathan na, mahal na, ingat ka dyan. Dahil papatayin ka, wala. Natural, watchful, and vigilant siya. Bilang isang leader. Maingat siya sa kanyang kilos. Hindi siya bulagsak. Hindi siya, ano ba tawag doon na parang, may word doon eh. So, another thing, alam natin si Nehemiah, very strong leader, pero he is unpopularly empathetic leader. Ngayon, eto na, again, lahat tong aspect na ito, nakita ko doon sa book na binabasa ko, and I was surprised. Magaling mag-empathy etong si Nehemiah. Nung umiiyak na yung bayang Israel, kasi pagod na sila, ayaw na nila, kumbaga parang,
gusto na nilang tigilan yung ginagawa nila. Umiiyak sila. Pero si Nehemiah, pinapakinggan yung iyak nila. Ayun ang maganda sa kanya. Meron siyang strong aspect, pero kapag dumadating na merong mga kapatid niya o mga kasamahan niya na umiiyak na, hinahayaan niya sila at dinadamayan niya sila. Binibigyan niya ng pagkakataong umiyak. Hindi siya yung, ano ba naman kayo, lit-lit lang niya, iyak kayo ng iyak. Huwag nga umiyak, laban! Hindi, nung nakita niya na umiiyak na, he empathized with them. Nakinig siya. At napatunayan na nakinig siya, hindi na siya nakinig. Kasi itong mga panahon na ito, ay nagugutom na sila eh. Nagtatrabaho sila, nagtatayo ng templo, tapos yung mga mayayaman sa loob ng Jerusalem, opportunista. Kinukuha yung kanilang mga business. And because he is an empathetic leader, ang ginawa niya, he approached the noble people. Huwag niyong gawin yan, sabi niya. So mamaya, malalaman pa natin yan. Ayun yung mga istorya ni Nehemiah, no? He is also a problem solver. Di ko na babasahin. No? Basahin nyo na lang. Calm crisis manager, realist, fearless initiator, sabi dun sa book. Righteous and humble leader. Unbothered and focused. So hindi siya, parang si Tony, hindi siya nagpapa-apekto sa mga negativity or opposition. Wise and as strategic administrator. Moving on, ito naman yung sitwasyon ng bayan niya. At i-relate natin sa church din natin. Inisa-isa ko po habang binabasa ko yung Book of Nehemiah. At ito ang lahat ng problema. Pakipos. 6. Next muna. Next. Pa-next. 12. Yan. Ganyang karami ang problema ng Jerusalem. Balik na sa number 1. Number 1 pa lang. Ayaw ko na. Yan, ganyan po ang sitwasyon at mga crisis nung panahon nila. Wala silang pader. Tayo, no, isang problema lang, ayaw na. Sila, kapatid, 12 major, impossible problems. Pero, at the end of the story, God built His wall. Alam nyo, maraming pwede maging problema ang church sa pagpapatayo natin. Building permit, pera. Even tayo mismo, mga sarili natin, malaking problema na. Maraming problema ang simbahan sa pagpapatayo ng simbahan. Pero, yung ba yung magdidikta para hindi natin gawin yung pinapagawa ng Panginoon? No. Ganon din sa ating mga individual na buhay. Hindi porket may isang problema ka, hindi ka natutuloy. Face it. Be like Nehemiah. He get out his comfort zone to be comforted by God. You will not encounter Holy Spirit comfort if you remain to your comfort zone. Tatandaan niyo yan, mga kapatid, sa preaching ng Holy Spirit. Diyan ka sa comfort zone mo, you will never experience divine comfort from God. Si Nehemiah, nandun siya sa maganda, masarap, masaya, na kalagayan. Pero iniwan niya yon para pumunta sa maraming problema. Pero problema ba yung pinuntahan ni Nehemiah doon? No. Ang pinuntahan niya doon, Diyos. Hindi problema. Ikaw, kapatid, ano ba kasi tinitignan mo? Natin, sa Project ICF na ito. Ano ba tinitignan natin? Pastor, dami ng problema, damagdag pa yan. Sa problema kasi tayo nakatingin. Hindi problema titignan, si Lord. Ako nagpapasalamat na meron tayong problemang ganito. Dahil nga dito, nakakapag-fasting tayo, di ba? Kita nyo, lumalakas kayo. Sabihin nyo hindi. Kita nyo, nagdo-dawn watch tayo. Yung mga 1 hour na, grabe. Gusto nyo pa ba? Marami pa to eh. Allow me to extend na lang. Sige, hayaan nyo na. Mag-extend naman tayo this time. Di ba? Kita nyo, ngayon, nagdo-dawn watch tayo.
Iba yung unity natin, iba yung love, iba yung protection natin sa isa't isa, iba yung concern, sacrifice. Parang hindi mo pa nararamdaman. Ngayon lang natin nararamdaman yung mga gantong bagay. Baka nga ito na yung maging mitya para magkaroon na ng everyday don't watch itong lugar na ito eh. Maging house of prayer and house of worship na talaga ito. Lord willing, wag kayong mag-alala, hindi kayo naka-schedule araw-araw. Once a month lang. Basta merong araw-araw. So, kita nyo, di ba, mga kapatid? Kung walang Project ICF, alam nyo, ito bilang pastor ninyo, ito naman, ito personal ko nakikita sa church natin. Kung walang Project ICF, I think we are all scattered and pursuing our own personal lives. Talaga, ako naniniwala ako, kasi wala naman dahilan para pwede tayo makita-kita every Sunday, pero there's no reason para gawin tong mga gantong bagay. I thank God. Habang may buhay, may pag. Ano sabi? Di ba? Habang may buhay, may pag. Habang may buhay, may pag. Sabi ng pare, Buti na, hindi ako pare. Alam natin, pag-asa. Pero sabi niya, pagsubo. Pero sa atin may pagkakataon. Iba-iba. Wag niyo ako, baka idikit ako dun, wag niyo ako, ayokong ma-compare dun sa pare. Habang may buhay, may pagkakataon. Di ba? Sino may nagsabi ng yung narinig ko? May pagbangon? Sino yun? Habang may buhay, may pagbangon. So, ayan. Salamat sa Panginoon sa mga problema. Palakpakan natin si Lord! Yay! Grabe. Dahil sa mga problema na yan, naging maganda ang buhay ng mga anak ng Diyos. Una, number 1 problem nila, destroyed walls. Chapter 1 to 4, yan ang problema nila. Pero natapos ang chapter 5. Di ba? Bilis. Ganon-ganon lang. Ang imposible, naging posible bigla. Ngayon, anong ginawa ng mga Israel at ni Nehemiah? So, anong ginawa ni Lord? Kinausap niya yung hari. Siyempre, una si Lord. Kinausap niya yung hari, paggawa mo yung wall, mag-sponsor ako. Wow! Sana nga, nawa. Tao man, mahalaga si Lord ang sponsor natin. Amen? Sabi nga ni Bishop, huwag nyo nang problemahin niya, Pastor Louie. Tapos na yan sa Panginoon, nakita ko na yan sa panaginip. Sabi niya, minimeditate ko yung before the foundation of the world. Iniisip na kita. Siyempre, inisip ko na rin yung mga churches ninyo. It is finished. Bago niya sabihin yun, actually, nagre-rema na rin talaga sa akin yung tetelestai na yun. So, tapos na yan sa Panginoon. Kailangan na lang nating tahakin. Una, gumawa ng paraan si Lord. Pangalawa, may sumunod. Diba? Sumunod yung mga lingkod, yung layman, si Nehemiah. At sumunod yung mga tao. Yun yung ginawa nila. Sabi ni Nehemiah, pumunta ako doon, iniwan ko ito, nag-sacrifice ako. Ngayon naman, ay itayo na natin. Na-convince niya yung mga tao. Kasi, paano niya na-convince? Kasi nakita nila, itong tao na ito, gusto maglingkod sa Panginoon. Nasa masarap na buhay, iniiwan. Tayo pa kaya na nandito lang? So, sinunod nila ang Panginoon. Ayun yung sitwasyon nila. Una, kailangan tignan natin ano ginagawa ng Panginoon. Pangalawa, sumunod tayo. Matatayo yun. Mangyayari yan. Kailangan talaga ng pagsunod. Ngayon, pangalawang problema nila, ito nga yung mga Samaritana na nag-affam. Mga neighbor enemies. Nangyari una ito kay Zerubbabel. Kasi lumapit sa kanya itong mga Samaritans. Gusto naming makigawa ng templo. Nakita nila, tinatayo na yung templo, so natuwa din sila. Uy, ano rin kami, Israelite din kami, kaso nakapangasawa lang kami ng iba. Ngayon, bumabalik na sila. Ang problema, sabi ni Zerubbabel, hindi. Hindi kayo pwedeng sumali dito, amin lang to. Hindi kayo sumama ng Babylon Tapos ngayon gusto nyo sasama kayo? Hindi, sa amin lang to. Simula noon, opposition na sila forever. Nung pagpapatayo ng templo, pagpapatayo ng wall, pati nung pagbabalik ng utos ng Panginoon sa kanila.
Kaya ngayon, sa ating Project ICF, sa groundbreaking, bago ko pa ito pag-aralan, I was surprised as well. Let's learn. Hindi ko masabi na mistake yun no? Pwede nating sabihin tama din yung ginawa kasi nga, sa istorya ni Nehemiah, nung pumasok na uli yung mga Samaritans, nagkagulo na uli talaga Talagang naging rebelde na naman yung mga Israelita. Pero sabi kasi ng Panginoon, ang gusto niya, bumalik lahat mula sa iba't ibang bayan, di ba? Yung mga anak niya. So, I don't know. Pero sa akin naman, sa ating Project ICF, bago ko pa ito mabasa, sabi ko kay Sam, nasa na si Sam? Nag-rapture na. Sabi ko kay Sam, invite natin yung mga dati. Invite natin yung mga dating pastor. Sabi ko sa kanya, kasi gusto ko Sam na parang, bago man lang huling tingin sa simbahan, maalala nila yung dating simbahan na kahit na ano nangyari, ano yung mga naging misunderstanding, di pagkakaunawaan, nandito pa rin si Lord Nandito pa rin yung church niya. Maganda kung gusto may magkapatawaran, gustong magkamustahan, balik sila. Sabi ko sa kanya, pabalikin natin sila. Yung mga pastor, pagturuin natin, mag-preach sila kahit sandali. Kasi naging bahagi din sila ng simbahang ito. So yun sabi ko sa kanya. Ayun yung magiging mangyayari isa sa mga gawain natin sa groundbreaking. So, yan yung naging problema. So, anong ginawa ni Nehemiah? Siyempre, hindi siya nagpa-apekto. Ang instruction niya, nanindigan naman siya. Ito kasi panahon nila, talagang nag-stick sila sa idea na kapag nag-asawa ka ng ibang bayan, marumi na yung pamumuhay mo. At may infiltrate mo yung buhay namin Madudumihan yung bayan, kaya hindi niya pinapasok. Hindi niya hinayaang tumulong itong mga Samaritans na ito. Ngayon, sa chapter 3, dito naman, life-draining and consuming mission. Bibilisan ko na pala. Pagod na sila at talagang nalolobat na. Pero, paano ito hinandle ni Nehemiah? Pilagi niyang pinapaalala yung Diyos, yung pag-asa na meron sila na kayang gawin ito ng Panginoon. Kaya nga 'di ba kahit ginigera na sila, ginagawa niya, bawat pamilya, ikaw tatayo ka, ginawa niya isang pamilya, isang grupo. Ginawa niya isa may hawak ng espada, isa hawak pala o kung ano man yung hawak nila. Ini-encourage niya, hindi niya tinitigilan. Paano kaya niya na-encourage to? I believe, hindi mo naman ma-encourage yan kung ikaw mismo nakikita, parang wala ka rin kasigla-sigla, di ba? So I believe, nakikita rin sa kanya yung energy. Hindi siya nagpapakita ng kapaguran, hindi siya nagpapakita ng kahinaan. Although, hindi dapat tayo maging hipokrito o plastic. Pero syempre, may mga pagkakataon na pinapakita natin na pagod na tayo, pero not all the time. Hindi naman tayo laging pagod. Mukha bang pagod yung katabi mo? So, meron siyang hinandle ng mga opposition nga, ng mga Samaritans. At hindi to natapos hanggang sa matayo yung wall. So, mangyayari yan mga kapatid. Hindi ko sinasabing tao, pero espiritu. Merong espiritu talaga magdi-discourage, huwag nyo na ituloy yan. Hindi nyo kaya yan. Talagang manggagaling sa loob at sa labas yung opposition. Na spirit, opposing spirit. At demoralize na sila. Wala na. Hindi na sila, parang imposible na. Pinapatayo na nga nila ito. Ang naging problema pa, ang daming basura. Ang daming basura ni Maya, di na natin matatayo to. Imposible na. Sabi niya, hindi, aayusin niya ng Panginoon. Tapos, ginigera pa sila. Pinapatay pa sila. So, huwag niyo isipin niya, mga kapatid, kung ano man yung mga challenges na yan, let's just trust in the Lord. So, merong problema sa labas ng walls, meron din problema sa loob ng walls. Problema sa loob ng walls, ito nga, yung mga mayayaman, imbis na tumulong, buti walang mayaman, mayaman tayo, di ba? Wala lang bilyonaryo. Itong mga mayaman na to, imbis na tumulong, kinuha pa nila yung mga business, tapos yung mga anak binili bilang alipin. Ano nangyari?
Yung mga gumagawa tuloy ng pader, ayaw na nilang gawin. Anong ginawa? Hinandle ni Nehemiah. He handled it accordingly. Kinomfort niya nga yung mga umiiyak kasi sabi na, ayaw na namin, gusto namin pero di na namin kaya. Ayaw namin ibenta yung anak namin, ayaw namin iwan yung business namin. Ang ginawa ni Nehemiah, he stand in the gap. Itong mga noble person na ito, kinausap niya. Ano mo sabi niya? Siguro, naiintindihan siya kasi noble person siya eh. Kung kayo mayaman, ako nuknukan ng yaman ha. May mga hampas lupa, di siguro ako kasi sinabi niya, no? Pero sabi niya, kayo, tigil-tigilan niyo yan. Dahil pag wala tayong wall, lahat tayo mamamatay. Ayun yung sabi niya eh. O sige, may kayamanan kayo ngayon. Pero isang araw, sasakupin tayo ng ibang bayan. Siyempre, nirebuke niya. Nagdudulot ng kaguluhan eh. Imbis na tumulong ka, siguro pinarealize siya rin, ako noble person ako. Noble. Governor. Nagbibigay ng alak sa hari. Ikaw, sino ka ba? Nirebuke niya talaga. Alam mo, sabi ng mga noble person, wala nang sagot-sagot. Susunod po kami sa'yo. See the importance ng ganyang leadership. Mahalaga din. So, we are not promoting martial law or what kind of government, diba? Pero ang Pilipinas talaga kailangan medyo strong personality, political willed. Babae man yan o lalaki, ang kailangan natin sa Pilipinas, hindi natin kailangan ng iyakin or ano eh. Kasi matitigas ang ulo ng Pinoy. Tama po ba? Aminado kayo, matigas ang ulo ng Pinoy? Oh, pero Kristiyano hindi. Dito, ang daming ang trolls dyan. Pero kailangan talaga ng strong political will. Kailangan born-again president. Amen? Excited na ako sa magiging born-again president natin. One day. So yan, hinandle niya yon. Hindi siya natakot na, hindi, hayaan mo na. Diba? Hindi niya sinabing, bayaran ko na lang kayo, huwag nyo nang apihin yung mga kababayan ninyo. Hindi, mini-maintain niya yung unity. Mini-maintain niya yung, ito bahagi mo, gawin mo ito eh. At alam mo, sa kagandahan na ginawa ni Nehemiah, kahit mga pari kumikilos, kahit mga Levita, hindi sila yung, ako na nga nagsuserve sa templo, gagawa pa kami ng wall. Hindi, kapatid. Napakilos niya. Na-inspire niya. O mga pare, muna natin to, alam ko, mag-ano kayo, alay ng handog. Pero pag wala kayong ginagawa, tayo, build natin yung foundation ng bayan natin. Pati mga Levita. Mga Levita, hindi po, tumutugtog kami dito, tagalinis kami ng ano eh. Taga-awit po kami, hindi. Kailangan yung tumulong eh. So, ganyan po. Again, ulitin ko, walang specific instruction si Lord kay Nehemiah. Pero God is working in the invisible, in secret. Ayan po yung mga sitwasyon. Next, deception and lies. So, ayan nga, yung dinadaya sila, wala na, hindi nyo kaya yan. Eto, nagulat din ako, ano yung innuendo? Parang Nintendo sa akin eh. Innuendo. So, ni-research ko, meron kasing season dyan, meron dyan si Tobaya. Ito si Tobaya, matindi to eh. Si Tobaya, Samaritan din siya. Ang ginagawa, meron kasi siyang kasunduan sa mga tao sa loob ng Jerusalem, mga pare o mga Levita rin, na magiging tapat sila kay Tobaya. Kasi ano to eh, kumbaga parang mabuting tao na may ginawang maganda kahit na nasa ibang bayan. So itong mga pari na ito, yung mga noble people pala, mga noble people na ito, siguro kasi na-rebuke, nasaktan yung di ba? Gumagante. Ginagawa nila, inuwendo. Ginagawa nila, sabi nila, alam mo ito si Tobaya, mabait yan eh. Mabait na tao yan. Maganda ginawa sa bayan yan. Siya nga yung pumipigil para ipatayo yung, yung wall eh. So itong si Nehemiah, nararamdaman niya na parang, bakit ganon? Parang may gusto silang iparating kay Nehemiah na hindi na lang nila sabihin ng direkta, gumagamit pa sila ng ibang tao para
iparamdam sa kanya na dapat, di ba, tignan mo si Tobaya. Ginaganon nila. Natatawa nga ako, grabe talaga tong mga tao na ito. So, dinidiscourage nila. Kumbaga, parang iniinsulto nila. Hindi naman iniinsulto. Kumbaga, parang gumagawa sila para ma-discourage in a way na parang kino-compare nila sa ibang tao. Parang, ito, tignan mo siya. Ikaw, ganyan ka ba? Parang ginagano nila. Inuwendo nila o insinuating, sabi sa libro. So, yun yung nararanasan ni Nehemiah. Actually, ginawa nila ito, tapos na yung wall, pero ayaw pa rin nilang tigilan. Imbis na kampihan nila si Nehemiah, ang inaano nila, yung iba. So, grabe. And, yung spiritual restoration, ito yung sinasabi ko kanina. Isang problema yan. Pinatawag niya si Ezra, kasi ito maganda kaya hindi siya pare. Hindi siya scholar ng word. Inamin niya. Pinatawag niya si Ezra, at ito ituturo next week. Pinatawag niya si Ezra, ikaw magturo ng word of God. Ang nangyari, na-convict yung mga tao. Kaso, na-condemn. Imbis na magsisilang at manumbalik sa Panginoon at magdiwang sa kabutihan ng Diyos, na-condemn naman. Ang hirap ng kalagayan ni Nehemiah. Pero mo, yung word of God na dinala niya para i-build yung bayan ng Diyos, kasi yun yung paraan para sumigla uli sila eh. Yun pa yung naging paraan para bumagsak sila. Ano ginawa ni Nehemiah? He encouraged them. So, yung mga condemned na puso nila, sabi nila, yung Nehemiah chapter 8 na binasa natin kanina, don't be sad. The joy of the Lord is our strength. So, yun yung sinabi niyang part na yun. So, sa kabila ng condemnation nila o kahinaan ng loob nila, pinapaalala din sa kanila ni Nehemiah, hindi, magdiwang tayo, panahon ng pagdiriwang ito. Ayun, condemnation in the spirit. And hinarap din niya yung mga rebellious spirit and backsliding spirit. Ngayon, ito na naman si Tobiah. Ito matindi talaga si Tobiah. Merong isang pari doon, tagabantay ng tithes box. Siya, kumbaga, secretary, kumbaga sa atin, si Mariela. Hindi, ikaw na Mariela, ikaw ang project ICF natin. So, siya yung nagbabantay ng ingat yaman. So, ito, tithing, binabantay niya, tithes. Ngayon, out of nowhere, tinawag niya si Tobiah, pinahiram niya yung taguan ng kayamanan ng Israel. Ano nangyari? Dahil wala nang lagayan ng tithes, hindi na nagta-tithes. Mga tao. Wala nang lagayan eh. Yung mismo nagtatago, wala nang pakialam. Tinawag pa niya yung Tobiah na hindi concerned sa tithing. Parang, nangyari, wala nang nagta-tithes. Dahil wala nang nagta-tithes, yung mga Levita, bumalik na sa pagtatanim, pangingisda. Wala na Levita, mga pare, wala na din. Ayaw na nila. Yung templo, pinabayaan na. Yung wall, pinabayaan na. Just because of one person. Dahil lang dun sa tao na nagpabaya sa tithe. Nagkadugtong-dugtong na yung espiritu. Rebellious spirit. Ayun, hinarap niya si Tobiah. And backsliding spirit, ito mahirap na harapin talaga. Yung mga paayaw na, pasuko na, ito aminin ko po sa inyo, kami mag-asawa, nag-uusap din kami. Sabi ko, dear, sabi niya nga, nasabi niya nalungkot din ako sinabi niya. Tumatakbo na sa isip ko yon, pero sabi niya, dear, tayo ba dahilan bakit nagkakaganyan simbahan? Bakit ba, kung bakit nangihina o ayaw na ng church o ibang member natin, tayo ba dahilan kung bakit nagkakaganto yung simbahan? So, yun, narinig ko sa asawa ko, yung naririnig ko sa sarili ko. Na parang binubulong din sa akin ng kaway. Alam mo, simula, dahil sa'yo, kaya nagkakaganyan simbahan eh. Ayun yung lying spirit na naririnig ko na parang nalungkot din ako. Pero mahirap kalabanin yung ganyang spirito na harapin mo yung mga ganyang pagsubok. Mga tao, makikita mo, sabi nga ni Bishop Edgar, natakot din ako, nalungkot din ako. Sabi niya, ang isang church, malapit nang mamatay o magsara kapag ang mga workers nawawala na, ang mga miyembro di na nagsisimba, di na nagpe-pray.
nasa malalang sitwasyon na sila ng kanilang pananampalataya. Kaya po ang sabi ng Panginoon sa buhay ni Nehemiah. Excuse me po. Maraming salamat. Tahimik po muna. Padaanin na nga natin, no? Commercial. So, balik na tayo sa... Ngayon, ano naman ang ginawa ng mga Israelita? Nalaktawan tuloy natin yung backsliding spirit, no? So, ano naman ang ginawa ng mga Israelita? Sa last part kasi ng storya, bumalik na nga yung mga Israelita. May templo na, may wall na, may word of God na. Pero nung nawala sandali si Nehemiah, ay hindi na sila nag-tithes, hindi na sila nag-serve sa temple. So, gano'n na nangyari. Nag-backsliding na. Ano ang magandang ginawa ng mga Israelita? Sila ay hopeful. Nung dumating si Nehemiah, naniwala sila sa pag-asa. Optimist din sila sa future. Yung mga tao sa paligid, na gusto namin yan. Alam nyo, pag evangelism, matutuwa kayo sa member natin sa gabi. Optimist sila. Gustong-gusto nila na papagawa yung simbahan. At nakikikooperate sila. Yung mga pare, mga Levita, talagang ayam ba? Sige, gagawin namin yan. United in spirit. Iisa sila. Nabanggit nga kanina ni Derek yan sa Don't Watch namin. Credulous. Ano ibig sabihin ng credulous? Nani. May gusto na English. Credulous, yung handa laging maniwala. Ayun yung maganda sa Israelita. Kumbaga, matagal na sila nag-aantay siguro na ipapagawa namin tong wall. Dumating si Nehemiah, okay! Patayo natin yung wall. At, ang maganda, obedient sila sa leader nila. Sumunod sila. Iba yung sa obedient sa submission, no? Ang submission, out of commitment. Ito nga yung sabi ko sa asawa ko kanina, iba pala ang obedience, no? Ang obedience, somehow, you do it dahil gusto mo. Yung masaya ka na ginagawa mo. Pero pag submission kasi, either you like it or not, you submit, you do it. Siyempre, una sa Panginoon. Kasi may mga ganyang panahon talaga tayo bilang mga Kristiyano. May mga panahon na parang, Lord, ayaw kong gawin yan. Pero si Lord ba, kahit ba ayaw natin, tumigil ba siya sa pagsabing wag mong gawin yan? No, He never stop convicting us. Stop, stop, stop. Before we sin, temptation pa lang, sinasabi na agad niya yan, stop, don't sin. Nagsisin tayo, yun pa rin sinasabi niya, stop, stop, stop. At ganun din sa Panginoon. May iba't ibang klase ng pagsunod. Minsan, sumusunod ka kasi gusto mo. At masaya ka na gawin to. Pero may mga pagkakataon ka, susunod ka dahil kailangan mo sumunod. At ito nga, yung mga Israelita, may reason sila para hindi sumunod eh. Pero, pinilit nila na makiko-operate. And they have a repentant heart and they are committed to God. Ayan ang maganda. Ngayon, kahit pa sino si Nehemiah at sino ang Israelita, kung wala ang Diyos, walang mangyayari. Amen? Still, it's God working in secret. Pero, kahit kumikilos ang Diyos, pag hindi kumilos si Nehemiah at kahit gusto ng Israel, may mangyayari ba? Hindi. Kasi ang Diyos gumagamit ng tao para mangyari ang kalooban niya. Ganon din sa church natin. Kahit pag gusto ng Diyos, gusto natin, pero ayaw ng mga leaders natin, ayaw nyo, wala mangyayari. Ngayon, kahit gusto ni Lord, gusto ng mga leader, ayaw ng mga tao, di natin to kaya ng tayo lang. Mahiging wag na lang din natin gawin. Pero nakita nyo, all things works for good to those who love the Lord. Pero may mga pagkakataon sa ayon sa gusto natin, may time limit ang Lord, gagawin niya kung ano yung gusto niya. At masaya kapag kasama tayo doon. So, last application natin, parang nawala yung last part nito. So again, application to para sa Project ICF natin and our individual faith. Number 1, pwede natin tandaan, one person can make a nation-changing impact. Isang tao lang
Sapat na. You have an influence. You have an impact. Basta si Lord yung nagpagawa sa iyo niyan. Di ba ang gulo-gulo ng Pinas? Tapos meron siya isang ginamit na babae para mabalik yung patriotism natin. Sino? Itong recently lang. Si Alex, yung tennis player. Parang naramdaman ko uli yung, wow, Pilipino ako. Mga nakaraan, ayoko na maging Pinoy. Kaaway-away gobyerno namin, ang gulo-gulo ng Pilipinas. Pero isang tao lang, na ibalik yung apoy ng patriotism. Ano ba akala niya? Di ba tennis-tennis lang naman siya nung bata siya. Alam mo ikaw kapatid, you have an impact to this nation, to this community, to your family. Kahit isa ka lang, meron ka impluwensya. At hindi mo alam kung gaano kalaki impluwensya mo. Hindi mo alam anong kaya mong gawin. Si Lord ang nakakaalam niyan. At the same time, positive and negative impact. Meron din naman, kapatid, one person, may impact ang negative thing. Tulad ni Tobaya. Kahit pa sabihin mo na, isa lang naman ako nagkakamali, kapatid, may impact pa rin yan. May epekto yan. Kahit pa wala nakakaalam yan. And that's really part of our life. Hindi na natin matatakasan yan. Ayan yung tinatawag na accountability natin sa buhay natin. Kahit pa sino tayo. Yung ating mga decision can make an impact to other nation. Kanina nga may patay na dumaan eh. Sabi ko, ano kaya naging legacy niya sa buhay niya? Nung namatay siya, maliban sa sinabing mabait siyang tao. Number 2, whenever there is unity and obedience, it is God who causes it. Simple. Kung tayo ay nagkakaroon ng pagkakaisa, pagsunod, mga magagandang bagay na nangyari dito, it is God na kumilos sa buhay natin. Kumilos ka, oo, salamat. Kumilos sa mga leader. Pero alam mo kung hindi kumilos ang Diyos, wala. Kaya salamat sa Diyos. Prayer redirects our path and realign our life decision. Mapanalangin to si Nehemiah. Ito meron siya. So pray and fast. Pray and fast. May mangyayari dyan. Kala mo lang wala. Alam ko naniniwala tayo. Meron yan. God is always working in the secret. He is in control. Kontrolado lahat ni Lord. Kumikilo siya, nakikita mo hindi. Hindi mo alam kung paano hinahanda ni Lord si engineer. Hindi mo alam paano hinahanda ni Lord yung magbibigay sa gawain. Hindi mo alam paano hinahanda ni Lord yung mga taong gagamitin, yung mga hardware, yung mga churches na magbe-pray sa atin. Hindi mo alam yon. Wala tayong alam. Hanggang nga ngayon, di natin alam paano. Amen? Wala akong alam. Ang alam lang natin, may Diyos sa buhay. Alam natin, mahal tayo ng Diyos, mahal natin siya, susundin natin siya. At mamahalin natin ang ating kapwa. Yan lang alam natin. Sapat na yon. It's enough. At sa last part, hindi nawala yung verse, Brother Eric, na binanggit dito sa libro na ito, at tayo ay tumayo na at tayo magkukomunyon. Nehemiah chapter 6 verse 15. Ayun pala, oh. So the wall was completed. Amen. Tapos din. Tapos din naman eh. At alam niyo ano sabi ng mga tao sa paligid nila? They knew that this work had been accomplished by Nehemiah. Hallelujah. Tama ba? Hindi. Accomplished by Israel. Hindi. They knew. Sabi ng mga kaaway nila, this work had been accomplished with the help of our God. Palakpakan natin ang Diyos sa tatapos nito. Tayo magkomunyon na at bilang iisang katawan, ayan ay paalala sa atin ng Panginoon. Salamat.